Talk to Papa. Good morning. Anong pangalan mo, Binibini? Ano na lang po, Ira na lang po. Ira. Sige, Ira. Kasama si Papa Marky tsaka si Papa Is. Balita namin, problemado ka daw. Opo. Sige. Talk to Papa na, Ira. Saan mo gusto mag-umpisa ang kwento? Wala, naiyak ako. Pero, Ako, wala pa umpisa. Ano po Hindi pa kasi? nag-uumpisa. Saan mo gustong magsimula? bali, kasal po kami. Tapos po, yung asawa ko po, nasa ibang bansa. Wow. Okay. May anak kayo? Yes po, 3. Oh. 15 years na po kami. Ay, naku, medyo matagal-tagal na rin, ano? Nasaan ang asawa mo? Nasa ibang bansa po. Saang bansa? Japan po, Japan. Japan! Sagot sa kahirapan! Ay! Magaling bang gumiling yung asawa mo? Hindi, nagtitiktok. Ano po siya ng construction. Okay. Oy, malaki ang sweldo sa Japan. Dati, okay po. Dati po, kasi wala pa akong nung kahati. Ay! Sandali! Ikaw ang asawa, sabi mo kanina, kasal kayo. Bakit ka magkakaroon ng kahati? Siguro sinisisi mo yung mga anak mo. Kahati mo sila sa pera? Hindi. Si biyanan. Ay! Oo, totoo. Ayaw talaga dito kay Ira nung biyanan. Oo, iba talaga ugaling ng biyanan na yan. Ang sabi ng biyanan, mukhang pera! Magkano na palitan ng isang lapad ngayon? Mababa na lang po yung mga 3.7. Mga 3.7. Parang Sabihin mo nga, for a month, yung kinikita, sabihin mo lang kung lower or higher, 50,000. Higher. Mababa po. Lower? Opo, lower pa po. Lower? Maliit lang po yung... Nasa Japan na yun. Japan ba? Opo, Japan. Opo, 38. Ay, nagsasakto ba? Sinaktos. Not bad. Oo. Kasi dito, kung sa construction ka, depende kung may project pa. Saka doon, kahit construction ka, malamig. Diba? Oo. Pero alam mo ba, sa Japan, maraming mga abandonadong bahay. Oo, na iniiwanan na Iniwan. lang. Oo. Pagkatapos, ibinibenta nila. Yes. Kaya mas mura yung mga, most especially yung mga bahay doon sa probinsya. True. Kasi yung mga tao sa probinsya lumilipat sa syudad. Yes. At saka yung mga mga gamit nila doon, hindi nila pinapatagal. Hindi katulad sa atin. Kapag yung TV nag-blackout na, diba? Tapos may naririnig pang sounds, ginagamit pa. Hanggat pwede pang pakinabangan. Yes. Sa kanila tinatapon na yun. Tama, parang sa pag-ibig lang yan. Hanggat pag may pwede pa. depekto. Pag may depekto, hindi pa. Kaya pa yan, may pag-asa pa yan. Baka magbago. Dito yan sa atin sa Pilipinas. Kahit may depekto, gagamitin pa rin. Ipupush pa rin. Diba? Ngayon, kung kulang-kulang 40,000 yan, anong nangyari? Bakit? Sinong nakihati? Kasi po, Sino? kasi po tawag dito, parang, ito po, August, parang bigla na lang may makikita sa FB niya, sa comment section po na babae, nag-comment. Ay! Yan na nga sinasabi ko. Ano sabi? So sabi po ng babae ay, parang mahal na mahal kita, ganyan. Ay, naku po! Maghihintay lang ako, nandito lang ako. Ganyan. Ba't di na lang piniem? Ano ba yan? Naka-public? Comment pa talaga. Sa comment pa talaga. Syempre po marami na nakakita mga kamag-anak ko ganyan. Hindi kami kasi friends sa FB. So, sinabi sa akin ng mga kamag-anak ko, bakit po doon? Nagulat ako. Kasi po, okay kami. Nagtatawagan kami umaga, gabi. Ganun, madaling araw. Nagtatawagan kami. Lang may mababasa akong gano'n. Kinausap ko siya, sabi ko sa kanya, sino yan, ganyan. Sabi ko, sino, bakit may mag-ibang mag-aantay? Kasi kami yung pamilya, bakit may ibang mag-aantay? Tinignan ko yung profile ng babae, ganyan. Tapos nakita ko, siya, kahiwalay niya lang, tapos mayroon pa siyang batang anak. May asawa din? Kahihiwalay niya lang po. Parang ang anak niya ay nasa 3 years old pa lang, ganyan yung bunso. 3 din yung anak niya. 3 din? Nasa Japan? Hindi po, nasa Pilipinas po yung babae. Okay. Probinsya. Probinsya. Taga saan?
Sa Iloilo po. Taga Iloilo. Yes, opo. Sus ko pa. Tapos kinausap ko pa yan. Sabi ko, sino yan? Baka may ibang magantay sa'yo. Kami yung pamilya. Kami nga. Tapos sabi niya, hayaan mo na ako ganyan. Hindi naman kita tinitigilan sa support at sinusuportahan ko pa rin naman kayo. Nga daw siya. So, parang sinasabi niya, mas mahal niya yung taga Iloilo? At kaya niyang i-give up yung family niyo? Ganun ba yun? Opo, parang ganun. Tapos sabi niya, hindi naman daw yun siya. Nawawala ka na? Medyo humihina yung dating. Sabi po niya, hindi naman daw po siya titigil sa suportahan niya pa rin daw yung mga anak niya, ganyan. Basta hahayaan lang po siya sa ginagawa niya, ganyan. Parang nakakagulat kasi mag-uusap kami, umaga, tanghali, gabi. As in, mag-uusap kami, walang kahit na ano. Tapos biglang makikita ko lang yung may nag-comment na mahal na mahal siya, ganyan. Tapos hintayin siya pag-uwi, ganyan. Nandudun lang daw yung babae para makinig sa mga kwento niya, ganyan. Tapos biglang nagulat ako, hayaan na lang. Ganun na lang. Hayaan na lang. Oo. Ay, naku, hindi pwede. Anong hindi pwede? Hindi tayo matatahimik lahat. Asawa mo ako, sasabihan mo ako ng ganyan. Sandali. Walang magiging masaya sa relasyon na ito. Uwi ka ngayon na. Allah, patay ka diha. Okay lang sana na may mga lumaharot-harot, ganyan. Pero yung isasagot sa'yo na gano'n, kumbaga, hayaan mo yan, di ko yan kilala, ganyan. Tapos biglang isasagot niya, hayaan mo na lang ako. So suportahan ko na lang ang mga bata. Ay! Hindi pwede! Naku, susugurin ko yan sa Iloilo. Akala ko susugod ka ng Japan. Hindi, sa Japan mas mahal. Malaki gastos. Naku, mga kapuso, agoy ang ating bida. Ay, naku, recently lang to pare ko, nang nalaman niya. Ngayon sa laban na ito, siya daw ang i-give up. Ay, siguro mas maganda yung isa. Ay, pasensya na. Hindi naman. Oo, 3 na din anak eh. Pero maputi. At saka matangos ang ilong. Nako, ang hindi ko talaga maintindihan. Yung iiwan mo yung pamilya mo. Oo, dahil lang sa tao na kausap mo. For sure, social media lang sila magkausap. At saka, may 3 pang anak. Ang tanong, kanino yung 3 anak? Ay, naku mga kapuso. Paano mo tinanggap yun na susuportahan ko na lang yung mga bata, palayain mo na ako? Ay! Hindi po. Siyempre, ito parang dumanap sa nagmakaawa, ganyan. Tapos tatanong kung bakit. Tapos lagi, kahit kumiiyak na ako sa video call, tinatawanan niya lang ako. Ay! Bakit daw? Wala ba kayong ibang... Hindi naman. Wala ba kayong mga problema before, history, na napag-awayan ng malala? Sinisi niya pa nga ako daw may kasalanan kasi, di ko daw siya masyadong inaasikaso, ganyan. Tapos hindi daw ako sweet, ganyan. Dati nga pag galing niya pala sa trabaho, inahain ako naman siya ng pagkain niya. Yung uniform niya, planchado na. Ganyan. Ilang taon ang kontrata niya sa Japan? 3. 3 lang? So ilang taon na siya? Nakakaisat kalahati pa lang po siya. Naku Tagal pa. Konti pa lang pera na papala niya, gano'n na siya. Naku. So, ibig sabihin, hindi niya na-appreciate yung mga ginawa mo sa kanya, gano'n. Ngayon ba na nandun siya, like, pag nagbe-message ka ba sa kanya, kumusta ka na? Baby, ganyan, kumusta ka na? Mag-ingat ka dyan lagi, mahal na mahal kita. Ako nang bahala mo na sa mga bata. May mga ganyan ka ba? Dati as in, siya, nag-chat, nagre-reply, tumatawag. Tapos ito lang August, biglang wala na lahat. Ay! Tapos, naku. Tapos yung anak ko, halimbawa tatawag, kasi okay kami, tumatawag kami pati sa anak ko eh. Tapos nung August, simula nun, yung anak namin bunso, 8 years old, tatawag yung anak ko, magbi-video call. Tapos sasabihan niya, mamaya ka natawag na, kausap ko pa yung pangalawa mong mama, ganyan yung bago mong mama. Naku. Tapos, ayun, totoo nga po pala na kapag ayaw mong maniwala, ayaw mong maniwala, parang yung tadhana na lang maghahain sa'yo ng lahat ng gusto mong malaman. Parang, tapos doon ko nalaman na may nag-chat sa akin na binila niya ng biik sa probinsya. Biik, binila niya. Binila niya ng baboy. Malakihin kasi magpapakasal sila pagdating. Ay, grabe! Ay, ako ligtsunin, masarap! Ligtsunin!
Ay! Pang-business. Pang-business. Uy, pero Opo, nakakaloka. yes. Oo, Yes, tapos binigyan niya rin po ng pambiling cellphone, 7K. Ay, nako! Parang ibang video call! Ay! Android! Tapos, binilhan niya rin ng sapatos sa Shopee. Ay! Parang may panggala. Grabe! Sa Shopee, GCash po yung bayan. At saka pag sinundo sa airport. Siya na nag-order mismo. Ay! Kasi pwede yun kahit nasa ibang bansa ka. Talaga? Yes, pwede ka mag-order kasi babayaran mo siya online. Di ba nagagawa ng kapatid ko sa akin? Tapos, Tapos binili niya rin po ng headset. Ay! Niya po yun, yung mga nakarambuan, lagi niya sinasabi, maliit lang sa ahod ko pagkasyahin niyo, ganyan. Maliit lang. Tapos, tatawag siya sa anak, kamusta? Wala na kayong pera. Sabi na, anak ko, wala na. Ganyan. Tapos sabi niya, wala na kayong pera. Anong ginagawa niyo sa pera? Tapos, sinasagot ko siya na, sa ibang nagpapadala kayo, tapos kami, bakit wala na kami pera? Ano gusto mo? 12K pagkakasyahin sa isang buwan. 12K lang po yun ha. Ang anak po namin, 2 high school, 1 elementary. Ay ko. Hindi naman talaga kaya. Hindi kaya. Tapos yung babae, napadala niya, nabila niya ng mga diik, cellphone, sapatos, headset. Tapos pinapadala niya pa po ng pera. Siyempre kasi 3 din anak nun. Para sa future nila. Di ba nga, ayun nga po, di ba? Parang malalaman mo talaga yung lalaki kapag may pera siya. Kasi dati nang wala kami pera, parang sa amin lahat, ganyan. Tapos inasikaso ko naman siya, hindi niya nakikita yung... Nako. Tapos ako pa yung may kasalanan, ako sinisisi niya. Feeling ko, medyo ilang buwan na to nag-start. Oo. Siguro nung papasok sa second year, naka 1 year, tapos ngayon papasok sa second year, doon na nag-umpisa yon. At nung August, hindi na nila mapigilan ang sarili nila. Yes. At siguro may mga pangako na sila sa isa't isa, kaya nila nagagawa yon. Sabi nung isa, ilang buwan po akong nanahimik. Ay! Nako! Ganyan na, ganyan. So ngayon, ano ang ginawa mo dun sa babae? Chinat ko po siya. Sabi mo. Naku, ito na. Sabi ko, ako yung asawa. Sabi ko, kasal kami, 15 years kami, ganyan. Tapos sabi ng babae, sabi niya sa akin, wala na sila eh. Ganun lang maniniwala ka. Sabi na sa'yo, wala na. Oo, ngayon, sinabi ko na sa'yo. Sabi niya, titigilan niya na. Pero hindi po sila tumigil. Gumawa sila ng bagong account. Kasi po yung asawa ko nagparangan ano siya content creator, oo. Content creator pa. Sa Japan, sa Japan, ganyan. Okay. Tapos ayun, syempre naka-public po yun. Gumawa sila ng bagong account na 2. Tapos doon sila nagtuloy. Sila nagtatawagan ganyan, tapos sa GCash, padala siya pera, 1,000, 1,500, ganyan. Tapos kami sasabihan kami, wala na kayo pera, ang ginagawa niya sa pera, tapos siya doon sa babaeng papadala siya. Ay! Tapos po, tapos nag-comment ako doon, kasi galit na galit ako kasi nag-comment yung babae doon sa post niya na maghihintay, ganyan. Nag-comment ka din? Nag-comment ako. Ano sabi mo? Anong hihintay mo? Sungal-ngaling kita, ganyan. Sabi ko, bakit may ibang maghintay? Ako may asawa. Ay! Oo. Diba? Doon pa talaga sa comment section. Public pa, kakapal ng mukha. Nako. Sabi ko, bakit may ibang maghintay? Kami maghintay. Tapos may nag-chat po sa akin na mga babae din. Ay! Marami! Opo, mga dalawa ganyan. Na? Sasabi nila, yung asawa din nila, pinirahan din nun ng babae na yun. May modus yung babae. Oo. Ang target OFW. Baka nakulam. Ay! Yung asawa mo. Opo. Kinukulit ko po yung babae. May potion. Gayuma. Pero ang layo ng Japan ha. Diyan sa Hindi kaya yun, basta may picture. Ganun. Nakakatakot. Tapos? Sabi ko po sa babae, tigilan niya na ganyan, di po sila tumitigil. Tapos, syempre po, nakakapagsabi ako ng mga malandi ka, ganyan. Tapos, yung mga kamag-anak ng babae, kinat ko, sabi ko, pigilan niyo po yung kamag-anak niyo kasi yung asawa ko po, pinapatulan niya, may asawa yun. Tapos sabi niya sa akin, kapag hindi ka tumigil, paluluwain kita ng tali. Hoy! Ano ibig sabihin nun? Papaluwain ng tali? Ayun po, tapos sabi niya, padadasalan kita, pati yung anak mo, padadasalan ko. Ay! Sabi niya pong ganun. Parang kukulamin. Oo. Kaya po, tumimik na lang ako kasi... Nakakatakot. Paano? Syempre, kasi taga Maynila lang ako eh.
So wala po akong alam sa ganun. Sabi nila totoo daw yun. So akong ginawa ko para lalang tumahimik na lang ako. Kasi ano ba mo laban kung halimbawa marunong nga ako sila. Tumahimik na lang ako. Iniis ko na lang. So tapos na yung laban dahil ayaw mong mapaluan ng tali. Ano ba yung mapaano? Parang suka. Ganun, siguro, hihilahin ng tali. Oo, tapos may frog. Ay! Sa dulo! Nakatakot! Ay, okay lang kung frog. Oo. Yung kapitbahay namin, lolong. Lolong! Lolong! Okay, ano? Sa dulo, lolong. Pagigit mo ng tali, nandun yung kabit. Naku! Ang habal mo, gumagano. Halak ka. Ano? Happy ka na? Makatakot nga naman. Uy, pero diba? Seryoso ha. Kasi, di ba, syempre, sa atin naman, nakakarinig tayo talaga ng mga ganong story, di ba? Eh, syempre, mag-ingat pa rin kahit papaano. Kasi baka nga. Feeling ko, yung asawa niya, nagayuma. Pwede. Kaya ngayon... Di ba yung gayuma iniinom? Hindi. Iba na ngayon. Ano? Sinesend niya sa messenger. Sa message yung gayuma. Kasi bakit yung kulam? May pinakain mo ba ng tulog ng lulubid? May picture. May picture. Ganyan, tapos mayroong mani-manika. Ganyan. Tapos yung tawa mo, naku, nakakatakot. Di ba natakot siya na hindi... Natakot siya na hindi ba agawan ng asawa? Yes. Pero natakot lang. hindi siya takot. Ano ba tawag? Doon siya napatalo po ang laban dahil sa kulam. Yan, nako. Kaya ngayon, kung kabit po kayo, dapat mangungulam po kayo. Matapang siya laban na laban siya Pero suko siya, wait lang, baka makulot tayo. Ngayon, akala nyo ba, matitiklop nyo ang ating bida na si Ira? Kung sa'yo kulam, ano naman kaya ang panlaban? Oh my gosh, sa kanyang brilyante na tubig. Kasi yung sa kalaban, brilyante ng lubid. Ano nga ba ang dapat gawin ng ating bida? Now, speaking of kulam, ano kaya masasabi ng ating mga bida? May pangontra po ba dito if ever nagayuma o nakulam itong lalaki na ito? Anong sabi dyan, pare ko? Nako, ang sabi dito ng ating mga bida-bida, ayan nasa FB Live po itong mga kapuso ha. Sabi ni Ira, nako, wag mong paniwalaan ng kulam. Mag-pray ka lang. Ay! Totoo. Nako, sabi naman ni Mercy, ang paniwalain sa kulam, ang alam ko kulang sa pananampalataya. Oy! Ay! Eto, si Francis, brilyante ng apoy, ang pangontra sa kulam. Hay! Sabi naman ni Ariel, dapat dyan sa babae niyan, tapatan ng magaling na albularyo para manahimik. Naku, sabi ni Jason, totoo po ang kulam. Kasi po, totoo po ang dibil. Ano pa sabi dyan? Sabi dito, totoo ang kulam. Noon nga, pangontra ito, lalapit sa manggagamot, hihingi sila ng pangontra. Ay. Ganun. Nako. Dapat dyan kulamin din. Nako, pray Panakot harder. lang yan, sabi ni Neri. Nako. Tumatalab lang ang kulam sa mahina ang resistensya. So, kailangan ng vitamins. Baka may ubo ka lang. Syempre, hindi tayo papayag na matalo tayo. Yes. Syempre, lalaban at lalaban. Pinag-uusapan dito yung pamilya at iyong asawa. Di ba? Opo. At yung lalaking yun, sa'yo yun. Asawa mo yun. Ewan ko ba naman sa mga babae niyan? May asawa na't lahat. Bakit hindi po kayo maghanap ng single? Totoo, kung gusto magpalit. Diba? Diba? Nako. So ngayon, anong ginawa mo para maisahan mo yung dalawang bokong na yan? Tapos po, dahil hindi po ako pinanganak na princess at malipisent po akong pinalaki. Hay, ano ibig sabihin nun? Pinalaki po akong malipisent. Hindi po princess. Parang dibil? Dibil din? Ano ginawa mo? Nag-chat po ako dun sa amo. Tapos sabi ko, sa Nihongo po nakatranslate na po yun. Sabi ko po, yung asawa ko po, bababae, pinadadala niya po dun yung pera niya, hindi po sa amin na pamilya niya. Sabi ko po, tulungan niyo po ako para umuwi na po yan, pauwi na po yan, ganyan. Tapos, nagalit po ngayon. Yung, yung may-ari ngayon ng kumpanya nila. Tapos, sabi ganun,
Sabing gano'n sa kanya, pauwi na daw siya. Hoy! Pauwi na daw siya kasi nainis po sa akin. Kasi paulit-ulit ko po chinat parang kinulit ko po. Syempre kumpanya po yun. Syempre business po yun. Tapos chinat ko po ng gano'n. Sabi hindi kami nakikialam. Hindi ako nakikialam sa personal na buhay. Nangungulit yung asawa mo, ganyan. Tapos yun, sinabihan po siya, pauwi na daw po siya. Ay! Nag-aantay na lang daw po siya ng kapalit. Yung papalit po sa trabaho posisyon niya. Ay, so pauuwi na! Nako! Hala! Pero ikaw ba, may trabaho ka ba? Putay tayo dyan. Wala po. Bali, kung ano na lang po, kung sakasakali, maghahanap na lang po ako ng trabaho. Naku, simulan mo nang maghanap. Oo, kasi... teka lang, kung pauwi siya... Saan siya uuwi? Hoy! Opo. Sa'yo? Alam ba niya na, kinausap ka ba niya regarding this, na gano'n yung nangyari sa company? Opo, sinabi niya. At galit siya sa'yo, for sure. Opo, galit. Galit siya. At syempre, wala may papadala doon sa taga Iloilo. Ay, hindi pala para sa family niya. Ha? Matindi naman din po yung ginawa niya para patas po kami. Babalik kami sa 0-0 kami dalawa. Ay, mas maganda na yan. Totoo. Diba? Kasi nung nagkapera siya, nang babae siya. Yes. Ayun po yung punto ko. Nung wala siyang pera, kami yung kasama niya. Nung nag-aaral siya. Tapos yung kinakain namin is hindi pang masarap. Kami yung kasama niya. Nung nag-aaral siya, kami yung kasama niya. Tapos nung nagkaroon siya ng pera, ng babae siya. Yan. Totoo din. So ngayon, diba, kung ganyan ang gagawin mo, hindi ko hahayaan na nag-e-enjoy ka. Masarap ang buhay mo. Pare-parehas tayong pasal. Pero mahal natin ang isa't isa. Ay, ngayon, humihingi na ba ng sorry yung lalaki? Hindi po. Ay! Hindi po. Parang naghingi po siya ng sorry. Tapos po, parang hindi po totoo. Alam niyo yun, yung na mararamdaman niyo po na hindi totoo yung sorry niya. Yung labas sa ilong. Opo, parang gano'n. Tapos sabi niya magbabago, ganyan, titigilan niya na yun. Pero yung nararamdaman mo na hindi niya tinigilan, tapos mayroon pa silang communication account na yung account na bago. Teka lang, anong sabi niya? Uuwi ba siya sa inyo o dun sa taga Iloilo? Hindi po, sinabi ko po sa kanya na hindi na siya pwede dito. Sabi ko, hindi ka pwede dito. Ayoko nang katulad mo. Paano pag humingi ng second chance? Nagsisisi na kasi wala ng trabaho at wala ng pera. True. Kapag hindi na effective yung kulang. Gayuma. Dapat po nung nagsabi pa lang siya ng sorry, di ba po dapat magbabago na siya noon. Pero hindi siya kasi siya nagbago eh. Ay. Alam niyo po yun, di ba? Yung sinabi niya pa lang na magbabago siya pero hindi siya nagbago. Dapat po yun pa lang nagbago na siya eh. Okay. Pero hindi siya nagbago. Ngayon, ayun na rin yung sign. Ngayon, kung babalik siya dito, wala kang trabaho, tapos worst pa, expect mo na yung worst na pwedeng mangyari para ready ka na. Tapos uuwi siya dun sa Iloilo, wala ka ding pera. So paano? Anong plano mo? Pagtatrabaho po ako. Ay, hindi ganyan. Ay, demanda ko siya. Ay! Hindi maghahanap mo na ng trabaho. Hanap mo ng trabaho. Kasi walang pera. Kasi po feeling ko kahit anong gawin ko, hindi mo na mapipigilan eh. Alam niyo po yun, di ba? Parang pag-ibig na yan. Hindi mo na mapipigilan kahit anong gawin mo. Sa bagay. Ang hirap kasi na ipinipilit mo yung sarili. Parang papahiyain ko na lang yung sarili ko. Tama. Hayaan ko na lang. Pero nakakalungkot. Kasi, paano pag nakikita mo yung 3 mong anak? Ano nasa isip mo? Ano po? Nakikita din naman nila ako na umiiyak eh. Parang yung anak ko nga po na 3. Siyempre, high school na po yun. Yung dalawa. Tapos, hindi sila nagsasalita. Pero pag nakikita nila iiyak din sila. Parang ayaw na nga din po nila eh. Gusto ko tong comment ni Chivas. Ano sabi ni Chivas? Sabi niya magbait-baitan ka tapos putulan mo ng it. Maganda lang. Hindi ko alam kung anong it. Magbait-baitan ka daw. Naku. Ay siya. Siyempre magkakasama sila. Oo Kakayanin mo bang magkasama yung ulikik sa isang kwarto? Kasi alam mo yun, yung happy-happy sila. Tapos biglang ganito pala. Oo, tapos... Naku, matatapang na talaga ngayon ang kabit ha? Oo naman. Tsaka may kapangyarihan na sila.
Natakot ang ating bida. Kung hindi ko pwedeng kantiin yung kabit mo, umanda ka sa akin. Kasi naman daming klase ng kulam eh. Ay, talaga? Oo. Ilan yung alam mo? Adobo, paksiw. Ulam yun! Ulam ba yun? Kwan yun. Pag halimbawa, yung katulad dati, di ba, ang lakas-lakas ng kwan. Alin? Ng... Ulan yun, tama sasabihin mo. Ulan yun. Ulan. Iba pa ba yun? Oo. Yung kulam, may magic yun. May magic? May mga spell. Yes, tsaka meron silang wand. Parang Harry Potter yung costume mo. Yes, ganun yun. Oo, anong gagawin na ngayon? True. Anong gagawin na? Pinatanggalan nyo ng trabaho. True, ay maghihirap sila pare-pareho. Okay lang maghirap, basta pare-parehas tayo. Ay, hindi. Pwedeng masaya ka lang. Ay, hindi. Masaya yung kabit. Dahil may baboy. Ay, sabagay, no? Kailangan kunin ng biik. Kasi sabihin natin, sa asawa ko yan, ibig sabihin, amin yan, akin yan. Wala kang karapatan dyan. Naku, ibigay kaya. Ang biik. Naku. Siya, basahin natin ang sasabihin nating mga bida-bida. Ipabalik na, mga January, tatanggapin pa ba niya? Naku. Ayan. Magbasa tayo. Turo. Sabi dito ni Jade, umuwi ka sa magulang mo at doon ka mag-start ng bago mong buhay. Palitan mo na ang asawa mo kasi kung talagang mahal ka niyan, hindi maghahanap yan ng iba. Mag-focus ka sa sarili mo, paunlarin mo ang sarili mo at ang anak mo muna ang intindihin mo. Patunayan mo na hindi siya kawalan. Sabi naman dito ni Linmar, huwag kang makipagbalikan. Gagawin uli yan sa'yo, yung panloloko niya. Move on ka na lang, malay mo, makita mo yung Mr. Right mo, hindi ko namang sinasabi na ako yun. Pero sabi dito ni Tessa, sayang yung pagkakataon na guminhawa ang buhay. Nagpadaig sa gayuma, sinira niya yung pamilya nyo. Back to zero tuloy. Sayang, tulongis kasi. Sabi naman ni Karina, bakit ka pa magtitiis at maghihintay sa asawa mo na pang sariling kasiyahan lang ang alam? Ang i-demand mo ay yung sustento para sa pag-aaral ng mga anak mo. Since sabi mo naman sa kanya, kaya mong magtrabaho. Walang kwenta yung asawa mo, kaya di deserve yan na pag-aksayahan ng panahon at pagmamahal. Kaso, yun nga, walang pang sustento kasi nawala ng trabaho. Diba? Lagot. Sabi ni Sandor, pamigay mo na yung asawa mo. Walang utak yan. Abroad siya, kaya gusto nung babae. Halata naman na inututan lang naman siya. Ay! Kung di ba naman syunga at walang utak. Nako. Oo, halata kasi, alam mo yun, nasa ibang bansa ka tapos nagpapadala ka ng walang anything na nakukuha. In return? Oo, di ba? Ang nakukuha mo lang is yung mga malalambing na salita, ganyan, na puro kahambugan lang naman. Hindi, ko naman, nagbibideo call. Nagbibideo call. Kahit na. Ang dami-daming site. Ay! Kung yun lang din naman pala ang hanap. Ay. Diba? Diba? Kasi may tiyahin kasi ako na nagtatrabaho sa ibang bansa. Ang sabi niya, nakakalungkot. Kasi sila doon, nagtatrabaho, papahinga, trabaho lang. Ngayon, gusto nila may nangungumusta sa kanila. Kumain ka na ba? Oo, totoo yun. Sana mag-ingat ka. Namangulila yung mga ganyan. Kasi syempre, mag-isa lang siya doon. Kaya ang tendency sila maghanap ng kausap. Yes, kausap is the key. Yan. Kaso aga mong matulog. Dahil magpuyat ka. Ganon. Yung isa, panggabi. Panggabi. Sila lagi magkausap. Ikaw tulog na, humihilik. Hindi nag-e-effort. Yes. Yung isa, ayun, nagsasayaw pa. Nagsasayaw pa. Pag sabi dito ni Sadik, mas mag-ayos ka ng sarili mo. Hindi dahil sa kanya, pero para sa'yo yan. Hayaan mo makita kanya. Kung ano ang nawala, hindi yung mabibigay mo justification kung bakit ka iniwan. True. Sabi pa dyan. Naku, sabi ni Rhea, kasuhan para makabawi at malaman ng ibang mga lalaki na hindi biro ang bubuo ng pamilya. At basta na lang iiwanan ng mga babae pag ayaw na. Turuan mo at iwanan mo ng leksyon para hindi niya malimutan habang buhay. Hindi natin deserve na mga babae na gantong trato. Ay! Ang taray ni Rhea. I like you, Rhea. Niloko dun yan. Kaya may mga hugot sa buhay na ganyan. Ang sabi naman ni Tenpus, sa akin ka na lang.
Oy. Tamang-tama, wala akong kasama ngayon sa buhay. Tara, punta ka dito. Ay. Yan na, may nag-o-offer na. Mary Joy. Hindi naman nakakatulong pag paniniwalaan mo ang kulam. Ipaglaban mo yung karapatan mo, ate. Lalo na sa mga anak mo. Hindi naman lahat ng kabet nagwawagi. Pero parang sabi niya, hindi lahat. Pero may nagwagi. Siguro mga 60%. Grabe, sabi naman dito ni Noli, be strong girl. Ipa-deport mo na yan. Toro. Ito na, malapit na umuwi, Noli. Huwag ka mag-alala. Wait ka lang dyan. Ay, tako. Ayun. Ay, nako. Ay siya. Nakakasad. Pero marami namang sumusuporta dun sa kanyang desisyon. Tsaka feeling ko, end na talaga tong relasyon na to. Kasi tsaka, yung babae, gano'n na yung gusto niya eh. Para maturuan mo man ang leksyon. Yes. Diba? Dahil sa kasalanan mo, syempre, kung yun, nagkasal, paninindigan na niya yung desisyon niya eh. At saka gugulatin mo ako, alam mo, wala naman tayong problema. Then, sana kasi, nagsabi ka, minsan po, mga kapuso, kaya bigla-bigla din na nagkakaganto yung sitwasyon, yung mga nangyayari. Kasi, ginugulat yung mga karelasyon nyo na hindi nyo pala gusto yung nangyayari. Hindi mo sinabi. Diba? Nabago niya sana kahit papano. At saka po, ito, advice ko lang ha. Kung ang inyo pong asawa ay OFW, malayo, dapat yung relasyon nyo, kabit ka. Be a kabit to your husband. Yes. Para hindi naghahanap ng iba. Di maghahanap pa ng kabit. Ako na lang. Gawin mo ako kabit. Asawahin niya doon yung trabaho niya. Yan. Tapos ikaw yung kabit. Diba? Sasayaw-sayawan mo sa gabi bago diba? matulog. Kumustahin mo lagi. Diba? Tanungin mo kung kumain na, mag-vitamins. Kunwari, plastikin nyo. Yan. Hello, Ira? Hello po. Naku may sumusuporta naman sa iyo, Ira. Halos karamihan ng ating komento na ating mga bida-bida ay sumusuporta. Alam mo kasi, kailangan dito sa mga tao na ito mabigyan ng leksyon para malaman nila kung ano ang magiging kahihinatnan ng mga desisyong ginawa nilang mali. Yes, kasi ang mali ay mali. Ngayon, ano nang plano mo? Halimbawa, dumating na sa January, susunduin mo ba sa airport? Hindi po. Hindi na. Halimbawa, kumatok sa bahay nyo. Nagsabi, Ira, miss na kita. At sorry, ayusin natin to. Anong gagawin mo? Arigato gozaimasu. Hindi ko po alam. Basta ang nakatataka lang po sa isip ko, nung yun palang ginawa niya na nagsorry siya, dapat po, di ba nagbago na siya. Pero hindi naman siya nagbago eh. Dapat po yung time pa lang nun, ginawa niya yun. Sabi niya tapos na daw, nagsorry na siya, magbabago. Pero hindi po siya nagbago. Hindi ba pwede mong patawarin kasi wala namang nangyayari sa kanila, malayo sila sa isa't isa. Yung naipadala doon, ibigay na lang doon, pero wala namang physical na nangyari sa kanila. Pero kasi iba, ano po eh. Emotional iba damage po eh. Alam niyo po yung, hindi lang naman kasi video call yung ginagawa nila. Siyempre po yung sa akin, halimbawa, siyempre nakita na po ng ibang tao, ng ibang babae, napahiya yung katawan niya. Alam niyo po yun, yung nakita na, yung dapat niyang itago, nakita na ng babae. Dapat sa'yo lang. Opo, alam niyo po yun, kahit sa inyo rin po, di ba, mangyari sa inyo pong lalaki, kung ganun po gawin sa inyo, di ba po, iba yung ano sa inyo. Epekto. Yung parang, dapat kasi, alam niyo, iba, sa amin kasi, hindi sa pahiya. Yung work namin na dapat sa amin lang yun. Tapos syempre pag sila na naman, di ba nga manloloko yan, alam niyo po yun. Totoo. Sige. Okay, sige, matagal pa naman ang January. Yes. For now, ramdam ko kasi yung galit, ramdam ko kasi yung sakit, pait. Let's see kung anong mangyayari sa January. Pero if ever ngayon na, January na, ano nang decision mo? Ngayon po sa isip ko, ayoko eh. Ayoko po. Ngayon, sa isip ko, ayoko. Ayoko. Sobrang sakit. So for now, alam natin na ayaw mo doon sa lalaki na yon. Ano nang susunod after? Kasi ang kwento na ito ay hindi lamang tungkol sa inyong dalawa. Meron kang 3 anak, no? Na kailangan mong intindihin after nyong magkahiwalay. No? Opo. Yun ang mas importante. Di ba? Opo. Okay. So ngayon, nakikinig ngayon yung mga anak mo muna. Yung 3 mong mga anak, anong gusto mong sabihin sa kanila?
alam na po ng mga anak ko yun eh. Sabi ko sa kanila, kapag hindi na nagsustento yung tatay niyo, ako na lang yung magtatrabaho. Kaya ko naman. Pero kasi yung sakit na dinulot niya sa amin, pati sa mga anak ko. Kasi hirap kalimutan. Kung hindi na magbibigay, ako na lang ang kikilos. Kasi kahit hindi mapapalitan ng pera, yung sakit. Hindi mapapalitan ng pera, yung sakit. Kaya naman namin. Okay. Sige. Ngayon, yung asawa mo, halimbawa, nasa harapan mo ngayon, anong gusto mong sabihin sa kanya? Nung isa asawa ko, nung panahon na wala siya, kami yung kasama niya. Na yung nagkapera siya, iba na yung pangarap niya, iba na yung gusto niya. Yung message ko na lang po sa kanya is, yung 15 years namin, lahat ng ginawa ko. Yung ang dami niyang mali, pero hindi naman ako naghanap ng iba. Pero siya, yung lungkot niya, yun lang yung ano niya, yung lungkot niya, ayun na sinasabi niyang problema niya. Naghanap siya ng iba. Wala pong masabi kasi masama yung loob ko eh. Wala pong masabi na salita. Paano sasabihin sa kanya na masakit yung ginawa niya. Ayun lang po. Wala pong iba kasi baka makapagsalita ako ng hindi maganda eh. Ayun lang po, yung buong 15 years. Barangay LS 97.1 Forever Number 1